makakabuo sila ng numero? 106, Okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma? Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldico nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, takot ka nun kasi ano ka eh. Mag-election yun. Mag-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Duterte. Definitely. Do you think meron pa rin, kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview eh. Tinanong ako ng isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara? Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay rinilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi rinilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit. Would you take part in exposing after na magkaroon Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag... Okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, ipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress ay, ako linabas ko. Linabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isahin yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka.
bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. And all others are not. Diba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Sige. doon Ano sa ba lang si Sally? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron? Si Kong Toby. Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint, galing nyo, no? ang galing nyo. Oo, Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba? Lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala ng ano. Ito pa usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. Kasi Eh, walang- siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa SALN. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? Nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung OE, di ba? Sinabi yan yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yung doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung
yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagastos sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi dinadadalin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Paano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman na may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi, mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Pinago yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung pinakawan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Anong kaso sa'yo? Ano ko lang yun? Bakit? Sino yung sinibel-libel mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi? Ang sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record, yung kumakalat na medical record. Yung sa headlocks. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Bakit mapati ako madamay sa'yo, ha? Hindi, akala ko kasi tunay. Yung araw na yung nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Diverticulitis. Dinadivert yung... Pero kung ito, Ikaw pala yun na kaso. ako, last na, tanong ko about dun sa hawak ng alas. So, ikaw, malinis ka. Kasi wala, takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na butas sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon, may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng, paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Ay, naku, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman mga bago yan. kasi isa sa mga accusation sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So, ito ko kung, total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, silang Bongbong tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? With all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, doon na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance. Ako, ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang
Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in